manalangin. Good morning po sa bawat isa sa atin. Amen. Kayo po ba'y masaya na nandito kayo sa bahay-sambahan ng Panginoon? Amen. Siyempre po, ang bawat isa sa atin ay isa na namang pribileyo na dinala tayo ng Diyos dito. Malakas tayo at isa na namang pagkakataon na mapurihan natin ang ating Diyos. Amen. At sa umagang ito po ay ating pong balikan ang mga nakaraang 2 linggo. At andun pa rin ho tayo sa ating aralin kung paano na ating inaral, the best of God's love, na kung saan na kailangan na ito ay ating mararanasan. So, in this February, we're learning how to experience best God's love. At in last week, our topic was experience God's best love through faith in Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng pananampalataya na mayroong pagsunod. Amen. Hindi lang po yung parang naniwala ka, kundi mayroong kang action na ginawa sapagkat ito ay nakakalugod sa ating Panginoon. For today, ito po ang ating aralin na kung saan na He experienced the best God's love with obedience art, na kung saan na ito ay magbibigay sa atin ng buhay at pagkilos sa ating Diyos. Experience the best of God's love with an obedience heart. Marami po ang nagsasabi, kagaya nga ng na-explain ni Pastor Manny kagabi. Marami sa mga kumisang Kristiyano na ito, you cannot love your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, and with all your mind. Mahirap. This is impossible, sabi nga nila, sapagkat tayo ay nagkakasala. Pero, alam niyo po, ang Diyos, alam niya kung papaano tayo ay nahihirapan na mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-isip. Yung obedience art na kung saan na hindi natin may pagkaloob sa Kanya, subalit ang ating Panginoon, kung ito ay inyo nang nabasa sa Ezekiel 36:24 to 26 to 27, ano po ang nakasulat dito? Sabi nga, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. So, kung ikaw ay binigyan na ng pusong malambot ng Panginoon at pusong laman, hindi yung pusong bato, ito po ba ay magiging imposible na pwede mong mahalin ang iyong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, na kung saan at sa buong espiritu? Hindi ho ito mangyayari kung ang puso mong bato ay pinalitan at ito ay mag-function ng pusong laman. Amen. So, wala nang magiging imposible na magawa mo kung papaano na ito ay may pagsunod kang obedient heart. Kaya nga, sa umagang ito, kailangan po na isapuso natin kung gusto nyong maranasan yung best love of God sa ating mga buhay, kailangan po na ito'y magawa natin. At sapagkat bawat isa sa atin, mayroong pananagutan bilang isang Kristiyano kapag hindi natin sinundan o kung ano ang kagustuhan ng Panginoon na ating masunod para sa bawat isa sa atin. Kinakailangan yung kagustuhan niya ang mangyari at hindi ang ating mga sarili. Kaya nga po, kung tayo po ay isang tao, nung nakipag-isa tayo kay Kristo, at tayo ay saklaw ng 2 Corinthians 5:17, ibig sabihin nun, tayo ay bagong nilalang. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Ibig sabihin, na kayo na binigyan ng bagong puso, na pusong laman, na pusong obedient heart, na hindi na yung pusong bato, na hindi makasunod sa Diyos, kailangan ito ay ating ipamuhay. Sapagkat ang bago nating pagkatao, ang siyang ating iharap sa Diyos at ilakad upang sa ganoon maranasan po natin ang best love of God sa buhay natin. Amen?
Gusto niyo po bang maranasan yung best love of God sa ating mga buhay? Yes, of course, tayong lahat gusto nating maranasan yon. Upang sa ganoon, lahat ng miraglo, na kung saan yung miracle na ating nakikita o nararanasan sa ating buhay, pinapasalamatan natin ang ating Diyos sapagkat ito ay pamamaraan niya bilang Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Yun lamang po na binigay niya ang kanyang sarili ay isa ng puweba. At bagamat hindi natin ito nakita at ito'y nakasulat sa kanyang banal na salita, ito namang ating buhay bilang bagong pagkatao. Ayon sa 2 Corinthians 5:17, tayo po ay nag-a-agree na binago tayo ng Diyos. Amen. Kaya nga, sa umagang ito, alam ko po na ang bawat isa sa atin ay hindi na mag-aalinlangan kung paano magkakaroon po tayo ng obedient heart sa ating Panginoon sapagkat kung tayo ay nananampalataya, mayroon tayong pagsunod. Amen. So, lagi ho nating sinasabi at binabanggit, to believe is to obey. Hindi taklare ang Mickey Master, at ang aliway, di pa makaibalo. Ulitin ho natin, to believe is to obey. Amen. To believe is to obey. Kaya tayo nananampalataya upang tayo sumunod. Upang sa ganoon, maranasan natin ang God's love na kung saan the best God's love sa ating mga buhay. At hindi lamang po yan. Alam niyo po si David, nung siya'y nagkasala, anong sinabi niya sa Psalms chapter 51 verse 10? Ang sabi nga, therefore, sabi nga, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So, ibig sabihin, pinalitan ng espiritu ni David na espiritu ng nagkasala at binago ng Diyos. Kaya nga si David, kapag siya ay, nung siya nagkasala kay Bathsheba, minsan, siya ay nalungkot. Inisip niya na siya ay hindi ligtas. Sana lahat ng mga Kristiyano, ganito ang kaisipan, upang sa ganoon ang ating puso ay makasunod sa inanais ng Diyos. At siya po ay kinasiyaan ng Diyos nung siya ay humingi ng tawad. Kaya kapag ang isang Kristiyano ay nagkasala at humingi ng tawad, totoo sa kanyang puso, dapat po hindi pabalik-balik, hindi na sinasadya. O hindi na ito pinag-aandaan pa na siya ay gagawa ng kamalian. Kundi mangyari man na ikaw ay magkamali, pero hindi mo sinasadya, madali lang po na umingi ng tawad sa Diyos. Lord, sorry. Sorry po. At ang Diyos naman ay laging tumutugon. Ganyan po ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Ngayon, makita po natin in Romans chapter 6 verse 17 and 18. But thanks to be to God that who were once a slave of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed, and having been set free from sin, have become slaves of righteousness. Sige po, bago po tayo mag-umpisa ay manalangin tayo. Amang nasa langit, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Ayahan mo sa aming kalagitnaan na maranasan namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig na kung saan, O Diyos, na ito ay ipinagkaloob mo sa bawat sumusunod sa iyo. O Diyos, salamat po sa umagang ito. Ihanda mo po ang aming mga sarili at patuloy mo kaming bigyan ng unawa sa iyong salita. Sa ganoon, Panginoon, hindi po kami bababa at lalabas dito na hindi napala sapagkat ikaw ang buhay na Diyos. Ikaw ang Diyos na matapat at kailanman, Panginoon, ay hindi nagpapabaya sa mga sumusunod sa iyo. Kaya naman po, Panginoon, amin po, O Diyos, na pinagkakatiwala ang aming mga sarili. Sa ganoon ay mapuno kami ng pagpapalang espiritual sa umagang ito. At hindi lamang po yun, O Diyos, dalangin din namin ang kapayapaan at kagalakan ang siyang aming makamit sa umagang ito. Magpala ka po, Panginoon, sa lahat ng umiingi ng kagalingan at ang iyong salita ay magdadala ng kagalingan sa bawat isa. Patuloy, Panginoon, ikaw ang aming pinupuri, pinararangalan sa aming kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dito po sa ating binasang Romans 6, 17, 18, but thanks to be
to God that you who were once a slave of sins have become obedient from the heart to the standard of teaching to which were committed, and having been set free from sin and become a slave of righteousness. Kung titingnan po natin ang ating binasa, kung tayo ay may pusong pagsunod, nakita po natin na tayo ay dati na alipin ng kasalanan, tayo ngayon ay alipin ng katwiran. Kung papaano na tayo ay binago ng Diyos na binigyan tayo ng espiritu na buhay, na espiritu na ito ay sumusunod sa Kanya, na dati ang espiritong katigasan o hindi ang banal na espiritu ang nangyayari na kung saan na siya ang ating sinusunod, bagkus ang ating sariling espiritu na kung saan na bilang isang born again na tayo ay binuay na ng Diyos ang ating espiritu. Subalit, andon pa rin ang ating pagpili sa mga buhay at pagpapasya natin kung minsan nakakalimutan natin na tayo ay dapat mamuhay doon sa ilalim ng katwiran ng Diyos upang ganoon tayo makapagpatuloy na makapagbigay ng papurihan sa Kanya. Kaya nga po sa umagang ito, sabi nga, experience the best God's of love within an obedience heart, therefore, obey from the heart immediately. Kinakailangan po na sumunod mula sa puso ng agaran, without delay, na kung saan na hindi na po tayo magpapawardi-warde. Kung tayo ay kinakausap ng Diyos at kung ikaw ay mayroong bulungang konsensya sa iyo sa umagang ito, halimbawa may bulungang konsensya mo na kung saan na sa pangunguna ng Espiritu ng Diyos, kinakailangan ito ay masunod mo at huwag mong ipagpaliban. Sapagkat ang taong sumusunod kaagad sa ating Panginoon, mayroong pong kaakibat at gantimpala na ipagkakalob ng Diyos. Sigurado ito. Kaya nga, obey from the heart immediately means to obey God's right away. With the heart that agrees and act fast, no second thoughts, just immediate and say yes. Yung pong huwag ka nang mag-isip pa. Huwag mo nang isipin na, Lord, ikaw ba ang kumakausap sa akin? Ikaw ba, o Diyos, o ang bulong lang ng aking sarili na kung saan na ito'y gagawin ko upang sa ganoon ay makapag-ministeryo ako o makapagdala ng kaluluwa sa iyo. Kung minsan po, tinitingnan natin ang ating kalalagayan. Alam niyo po, kapag tiningnan mo ang kalalagayan mo, hindi ka makakakilos na libre sa Diyos. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalalagayan mo, kapag yan ay binigyan mo ng isang kaisipan na ito ay ganito ako ngayon at hindi mangyayari kung ano ang will ni Lord na mangyari sa buhay mo. Sapagkat ito ang umaarang. Umaarang po yan upang sa ganoon ay gagamitin ng kaaway na hindi ka magamit ng Diyos at siya ang gagamit sa iyo. Kaya kailangan po, alam po natin kung papaano ang pagsunod sa ating Diyos, kinakailangan obey from the heart immediately. Yung walang patunpik-tunpik na sinasabi. O kaya naman ay marami pang mga dahilan na sasabihin na sabi ko nga na ito ay na-share ko sa aking mga CU noong Thursday. Kung minsan sasabihin ng iyong sarili na kapag ito ay umulan, ay huwag na ako mag-CU ngayon. Mag-rest muna ako sa bahay kasi umuulan. Total, isang araw lang. Pagkatapos, kung tatanungin mo ang mga kasama mo, ganon din ang kanilang mga dahilan. Sa palagay niyo po, yun po ba ay panawagan ng Diyos o utos ng Diyos na ikaw ay hindi dumalo? Marahil po kung minsan ay nagkatugma-tugma ang kanilang kaisipan. Pagkatapos tatanungin niya ang isasabi niya, hindi ako dumating nung Huwebes kasi medyo masama ang pakiramdam ko, umulan. Ako rin kaya nga Ibig sabihin, kung minsan yung umahanap pa ng kakampi sa kanyang dahilan na hindi pagdalo sapagkat ito ay ginagamit ng kahaway. Madalas po yan. Kaya kung minsan tayo, kapatid, kapag ito ay positibong may gustong gawin
o may gustong ibigay na pagpapala ang Diyos sa iyo, ang demonyo ay kagad nakaarang. Aarangin niya yan. Ayaw niyang may experience mo. Kasi kaya niya inaarangan yan upang sa ganoon ay hindi ka magiging masipag at hindi ka kagad nasusunod sa ninanais ng Diyos sa buhay mo. Dito po makita natin sa Genesis chapter 22 verse 1, 3. Ang kwentuhong ito ay tungkol kay Abraham. Si Abraham po, hindi na siya nag-question sa ating Diyos. Hindi siya nagtanong, Lord, sinabi mo akong magiging ama ng buong nasyon o ng mundong ito sa pamamagitan ko. Ngayong ibinigay mo si Isaac, kukunin mo. Hindi noon niya sinabi yon. Babasahin po natin ang kwento in Genesis chapter 2, 22 verse 1 and 3. Sometime later, God tested Abraham's faith. God's called, yes, he replied, here I am. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and got to the land of Moriah, go and sacrifice him a burnt offering on one of the mountains which I will show you. And then in 3, the next morning, Abraham got up early. He saddled his donkey and took 2 of his servants with him, along with his son Isaac. Then he chopped wood for a fire, for a burnt offering, and set out of the place God had told him about. So dito, makita po natin sa verse na to, anong ginawa ni Abraham? Si Abraham po, nung siya ay sinubok ng Panginoon, at specific na sinabi ng ating Diyos dito, kasi naunang ipinanganak dito si Ismael. Kaya anong sinabi ng ating Diyos kay Abraham? Sabi niya, the one and only, sabi nga dito, no, specific na sinabi, kailangan si Isaac at hindi o si Ismael. Sabi niya, take your son, only son, yes, Isaac, whom you love so much. Ibig sabihin, ito ang inihingi ng Diyos sa kanya na alam niya na pinangako ng Diyos sa lahi ni Isaac na ibinigay kay Abraham, darami ang mga lahi ni Abraham. Subalit ngayon, ang iniingi ng Diyos sa kanya, at hindi man po siya nagtanong, hindi man po siya nagkaroon ng agam-agam na bakit ganito ang Diyos? Bakit hindi niya alam ang kanyang ginagawa? Hindi sumagi sa kanyang isipan yon. Kundi ang sumagi sa kanyang isipan, ang sabi niya, kung mamatay man si Isaac at kayang ibalik ng Diyos. Ito ay kanyang sinabi at ito ay natala rin sa Biblia kung saan ito, mamamatay man si Isaac, alam ko, ibabalik ito ng Diyos. Ganun ho ang kanyang pananampalataya. Sa panahon niya, hindi pa niya nakita na mayroong nabuhay na patay. Pero ang faith niya, yung faith ni Abraham ay napakatindi. Isipin mo na 25 years niyang inintay ang anak niya na ipinangako ng Diyos pagkatapos noong ito ay lumaki na at iingin ng Diyos na sunugin at pagkatapos ay i-offer sa kanya. Anong ginawa ni Abraham? Excited pa siya. Tayo kaya, kung sakaling mayroon tayong isang mahalagang bagay, hindi na anak, bagay na lang, at iingin ng Diyos sa iyo, yung narinig mo talaga ang Diyos. Let's say, for example, sasabihin niya na, ibenta mo ang sasakyan mong bago, ibigay mo doon sa isang misyonero na siya ay paalis at lahat ng pinagbentaan ibigay mo. Hindi ka kaya magtatanong, ay Lord, di ko man siya kilala eh. Sino siya? At bakit ko ibibigay? Baka gano'n ang ating kaisipan. Pero ito, excited do. Bakit hindi excited? Anong sabi ng ating binasa? Dito makita natin, in the next morning, Abraham got up early. Ibig sabihin, maaga siyang nagising. Pagkatapos ng maagang nagising, niyaya niya ang kanyang mga servant. Sabi niya, napakarami niyang servant, pero 2 ang kanyang niyaya.
samahan nyo kami ng aking anak at kami ay sasamba sa aming Diyos. Isipin niyo ganito ang kanyang kaisipan. Ang mind niya, sambain namin ang aming Diyos. And then, anong ginawa niya? Nagputol ho siya ng kahoy. Pagkatapos niyang pinutol ng kahoy, siya ang gumamit siya ng palakol. Siyempre, hindi naman pwede putulin sa kanyang kamay. Hindi yung pag-ganon-ganon lang. At siya mismo ang nag-chop ng kahoy. Pagkatapos niyang na-chop ang kahoy, binigay niya kay Isaac. Pagkatapos naman siya, may dala siyang apoy. Kaya habang sila'y naglalakad, ang sabi nga ni Isaac, Daddy, sabi niya, Ama, asan po ba yung i-offer natin? Meron na tayong kahoy, meron pa tayong apoy, at nasaan ang ating i-offer? Anong sinagot ni Abraham? God's provide. Amen. Ganyan po ang kanyang pananampalataya. At paano katatag ang kanyang pananampalataya? Siya ho ay nag-obey sa kanyang puso kagad-agad. Hindi po siya nagpabaya at hindi niya dinelay. Kasi hindi ba niya sinabing, Lord, pwede bang sa isang linggo na lang mag-e-enjoy pa ako sa anak ko? O kaya sasabihin niyang, sa isang taon na lang, para sa gano'n na makasama ko naman siya. Maaaring sa edad po niya ay nagkukwentuhan na sila ng kanyang ama at kuminsan naglalaro nga eh. Tinuturuan siya na kung paano siya tumudla. Pero nakita po natin ang ginawa dito ni Abraham. Siya ho ay nagmadali, siya ay hindi nag-delay, at siya ay excited. Amen! Kaya kapag tayo ay inuutusan ng Panginoon, kinakailangan na tayo ay excited. Amen! Hindi taklari nga excited. 50-50. Ibig sabihin na yung iba ay hindi sila excited. Alam niyo po, kapag tayo excited na sumunod sa Diyos, you are blessed. Blessed ka sapagkat alam ng Diyos na ikaw ay sumusunod. At ang pagsunod mo, hindi ka pa man umihingi, may nakahanda ng pagpapala sa iyo. Sapagkat ang iyong pag-oho o yung pagsunod mo sa iyong puso, ang Diyos ay naghanda ng pagpapala, alam niya na ito ay kailangan mo. Kung minsan hindi mo man inihingi, pero ipagkakalob ng Diyos. Amen po ba? Kaya, obey from the heart immediately, kapatid. Ito ay ugalihin natin upang sa ganoon, tayo po ay makaranas ng mga pagpapalat, imala sa ating buhay. At hindi lamang yan, hindi po yung mga bagay lang na ibibigay sa iyo ng Diyos. Kapag ikaw ay sumunod kagad sa ating Panginoon, tiyak ang kabuuan ng iyong pamilya ay pagpapalain. Amen. Pagpapalain po ang kabuuan ng iyong pamilya. Makikita po natin in Genesis chapter 26, verse 4 and 5. Ito ay, kanino ang verse na to? Hindi na po kay Abraham ito. Kundi makita mo na rito, malaki na si Isaac, at si Isaac naman, siya rin ay mayroong pananampalataya na kagaya ng kanyang ama. Pero dito makita mo kung papaano ang ginawa ng kanyang ama na ito ay nagpala sa kanya sapagkat ang pagsunod ni Abraham, lahat ng mga anak ni Abraham ay napala. Amen. Kaya nga tayo ay blessed ngayon sa pamamagitan ni Abraham. Ay, karitak daring anak ng Abraham. Kailangan po, alam ninyo na kayo ay anak ni Abraham na dinugsong tayo sa puno na tunay na puno ng ubas. At walang iba ang ating Panginoong Yesus na nagmula sa lahi ni Abraham na tayo'y pinagpala sa pamamagitan ni Abraham. Kailangan pala ipaliwanag mo eh. Kailangan pala ipaliwanag mo muna para malaman. Dito makikita po natin, in Genesis 24 verse 4 to 5, I will cause your descendants to become as numerous of the stars of the sky, and I will give them all this land. And through your descendant, all nations of the earth will be blessed. Sino po ang naging daluyan ng pagpapala rito? Yung ama ni Isaac, walang iba kundi si Abraham. Dito, sinabi ng ating Panginoon dito, ng ating Diyos, I will bless
do this because Abraham listened to me and obey all my requirements, commands, decrees, and instruction. Nakita po natin. So, buho po ang pagsunod dito ni Abraham. Walang kulang. Kaya anong ginawa ng Diyos? At ang sinabi niya, ngayon Isaac, i-bless kita. Hindi dahil kay Isaac na siya ay may pagsunod, kundi ang kanyang ama na sumunod, na pinangako ng Diyos na pagpapalain niya ang lahat ng lahi ni Abraham, maging ang lahi kay Ismael ay kanyang pinagpapala. Kaya nga po, nakita ninyo yung parte ng mga Muslim na sa lahi ni Ismael, mayroon silang pagpapala, yung black gold, na langis na hindi umiinto. Sa kanila yan. Pinagpala rin sila ng Diyos. Bakit? Kumisan ako, sabi ko, nagtatanong ako, Lord, bakit ganon? Kung minsan ang mga kapatid naming mga Muslim, may mga talagang masamang Muslim na gagawa na sila ay pumapatay o kaya ay ini-insist nila yung belief nila na sila rin ay anak ni Abraham pero taliwas doon sa ninanais na pinag-uutos ng ating Panginoon. Pero ini-insist nila na sila ay anak ni Abraham. Ngayon, ang Diyos ay Diyos na hindi nagbabago. Pangako niya kay Abraham, nung naisilang din si Isaac, anong sabi? Nung naisilang si Isaac, nung paalisin si Ismael, sabi niya, huwag kang mag-alala, ibibless ko si Ismael saan man siya lugar mapunta. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Kahit na kung minsan, kumakalaban pa mismo sila sa gustong mangyari ng ating Panginoon. Amen. Nakita po natin ang ating Diyos. Manapay, sino po ang mas ibibless niya kung tayo ay may pagsunod at bilang isang anak na nagmula kay Abraham. Kaya naman, pinagpala nga ho dito si Isaac, sabi niya, I will do this because Abraham listened to me and obey all my requirements and command, decrees, and instruction. Kaya, ginawa ng Diyos na pinagpala rin si Isaac. Amen. Kaya po tayo, ang pagpapala natin yan, nanggaling ho yan, through the obedience, through Abraham, na kung saan na siya ay naging masunurin at siya ay nag-obey ng fully non-persuaded na puso na hindi nagbago ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kapatid, kung ikaw ay may pagsunod at kung ikaw ay gagawa rin naman ng iyong desisyon, alalahanin mo o ipag-pray mo muna. Kung ayaw mo, ipag-pray mo muna, ito ba ay sa Diyos? At bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon kung paano mo malalaman na ito ay sa Diyos o hindi sa Diyos. Kaya maraming nabubudol-budol eh. Kasi nga, yung kapag narinig nila yung business, sasabihin na naginip ako kagabi, gusto kong magka-business. Ngayon, may lumapit sa akin. Eksakto, paggising ko, may tumawag. Ganito lang pala ang punan, dodobliin niya. Kahit 30,000, gagawin niyang 50. Ito ang business. Praise God. Sasabihin, nag-praise God pa eh. Pagkatapos, pag-Gcash niya, nung mag-follow up na, naka-block na. Wala na. Alam niyo po, kapag tayo ay nagdidesisyon, kinakailangan na isang bunin natin sa Diyos. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay pinagpapala niya. Subalit, kailangan na tayo'y kumonsulta sa Kanya upang sa ganoon, tayo'y malayo sa anumang mga gawa ng kaaway na ninanakaw ang ating resources, sinasamantalan niya tayo, at sa ganoon, tayo po ay hindi mapariwara. Amen! Sino na po yung, huwag niyong tasang kamay niyo, baka malaman pa namin kung sinong nabudol-budol. Alam namin marami. Kumisan pa nga, may nagtitext sa akin, Pastor, pakipag-pray po niyo ako. Kasi di ko po kaya ito. Masakit. Bakit? Na 40,000 po ako, ganito. Pero moral lesson. Kaya lang, yung matrikula mo, yung tuition fee, napakalaki. Kung minsan, sa isang araw lang, ganoon ang tuition fee mo. Samantalang kung ikaw ay nag-aral
Halos 1 taon na yon. Pero sa Diyos, kapag yan ay iningi mo, kapatid, ikaw ay safe sapagkat poprotektaan ka ng ating Diyos na alam niya ang lahat at alam niyang nakakabuti sa iyo. Amen. Kaya, sana po dito makita natin kung papaano Abraham's obedience opened a floodgates of God's blessing, not just for him, but for the descendants too, because he listened and obeyed. Generations were impacted the power of obeying God. Siya ho ay sumunod, siya hindi nagatubili, kaya ang pangako ng Diyos sa kanya, ang sino mang magpala sa iyo ay pagpapalain ko. Ang sino mang mag-curse sa iyo ay ika-curse ko. Kaya ang tao, dalawa lang ang kanyang pipilian, yung pagpapala o yung sumpa. And then, if you are a descendant of Abraham, you must obey from the heart immediately. Amen. Kailangan po na ito ay ating magawa. Kung kiniklaim natin na tayo Kristiyano, therefore tayo ay naging anak ni Abraham, sapagkat kung hindi tayo naging anak ni Abraham, hindi totoo ang sa Galatians chapter 8 verse 9, that those who rely on faith and bless along with Abraham. Tandaan po natin, tayo ay naging pagpapala, ang ating buhay, tayo ang produkto na sa spiritual na naging anak tayo ni Abraham, at tayo ngayon ay blessed through Abraham, hindi o through David, o kaya naman sa mga ibang karakter na nabasa natin sa Bible, kay Noah, hindi o through Abraham. Sapagkat si Abraham ay fully yung heart obedience niya, fully obedience heart ang kanyang pagsunod. At yon ay naging kumpleto at tayo ngayon ay tumatamasa ng pagpapala. Amen! So, blessings flows to you and future generations when you obey God's will all your heart. Kaya, ano po ang mangyayari sa atin? Blessings flow to you and future generation. Ibig sabihin, pati ang iyong mga anak at kaapu-apuan ay pagpapalain ng Diyos kung ikaw ay matapat, kung ikaw ay may pagsunod, at kung ikaw ay may pananampalataya na naging tulad ng pananampalataya ni Abraham. Kaya huwag ninyong isipin yung, ay matanda na ako, iniisip ko ang mga anak ko kung papaano, kasi ang iiwanan ko baka lustayin lang. Alam niyo kung ikaw ay isang Kristiyano, kung ano ang blessings na ibinigay sa iyo ng Diyos, huwag mo pong problemahan yan, kahit gaano kalaki. Kung naturuan mo ng wasto ang iyong mga anak sa pananampalataya, kagaya ng pananampalataya mo. Sapagkat ang Diyos mismo ang kakalinga sa kanila from generation to generation. Ang Diyos ang mangunguna sa kanila at tuturuan kung paano pangasiwaan ang iniwan mong kayamanan. Amen! Kaya yung iba kasi, inaalala nila, yung mapangasawa niya, lulustayin lang ito. Kasi nga, kung pag hindi mo tinuruan ng wasto sa Diyos ang iyong anak, kahit sino, pag nakita niyang gwapo, matangkad, at maputi, kahit hindi Kristiyano, kung minsan, nag-oo na pag tinanong mo, ano yung boyfriend mo? Maputi ya po, matas ya po. Hindi yung, alam nyo kapatid, kailangan ho na talagang masentro sa atin ng sinasabi, blessings flow to you and future generations when you obey God's with all your heart. Kailangan po ang pagsunod sa ating puso. Amen. Wala ka nang iintindihin at wala ka nang iisipin pa na hindi ito mangyayari sa mga anak mong iiwanan. And Psalms 119 verse 57 to 60. Dito po sabi, Lord, you are mine. Ang sabi ho ni David, Lord, you are mine. Promise to obey your words. With all my heart, I want your blessing. Be merciful as you promised. I pondered the direction of my life and I turned to follow your laws. I will hurry without delay to obey your commands. Tingnan niyo po ang ugali ni David. Kung papaano sabi niya, I will hurry without delay to obey your commands. Lord, you are mine. Kaya sinasabi niya, parang sinosolo niya ang Diyos, pero ang totoo nito,
talagang pwede mo naman soloin ng Diyos kapag ikaw ay tumatawag sa Kanya eh. Yung hindi corporate na pagtawag eh. Kasi nga, ang kaligtasan ay individual. Hindi naman corporate ang kaligtasan eh. Kaya sasabihin mo na, ikaw ang Diyos namin. Kung minsan sasabihin mo na, ikaw ang Diyos namin yung sarili mo pala, hindi ka pa man nakakasiguro kung ikaw ay tuturing ng anak sa ginagawa mo. Pero dito si David, anong sabi niya? Lord, you are mine. Ibig sabihin na, ikaw ang Diyos ko, ikaw ay akin, Lord. Promise to obey your word. Anong pangako niya rito? Promise to obey your word. Lord, ikaw ang aking Diyos. Kaya kung minsan tayo tumatawag, O Diyos, Diyos ko. Kung minsan, hindi, Diyos me, amuhari. Di ba kapag tayo ay tumatawag, Diyos ko. Bakit? Lord, you are mine. Amen. Kaya dito, pero ano ang pangako niya rito? I promise to obey your words. Ito ang sikreto ni David. What all my heart, I want your blessing. Gusto ko yung blessing mo, Lord. Anong blessing gusto dito ni David? Hindi lamang po ginto, hindi lamang po yung mga kayamanang material, kundi ang blessing na inihingi rito ni David kung papaano na kaya niyang palakarin o kaya niyang bigyan ng magandang kinabukasan ang buong Israel sa kanyang pamumuno. Kaya, kapatid, kung ikaw ay isang ama, pwede mong pamunuan bilang isang ama na kung ikaw ay matapat sa Diyos, na anuman ang gusto mong mangyari sa pamilya mo, ito ay mangyayari. Sapagkat kung ikaw ay tatalima sa Diyos na walang delay. Sabi nga rito, I will hurry without delay to obey your commands. Amen. Parang hindi nyo gustong i-obey ang commands ni Lord. Amen. Kailangan po ma-obey natin upang sa ganoon tayo ay magkakaroon ng maraming blessing. Blessing pang material, blessing sa kalusugan, blessing sa kapayapaan, blessing sa kagalakan, blessing kung papaano ang buong pamilya mo ay safety. Amen. Yung blessing na sinasabi at inihingi ni David, shalom, kompleto ito. Amen. Ito ang inihingi niya. Kaya minsan tayo rin, ingin din natin ang shalom sa ating buhay upang sa ganoon, wala nang kulang, panatag ka. Kahit may problema, totoong masaya ang buhay ng maging Kristiyano. Amen. Talagang hindi pa kumbisido, parang gabi sa atin ngayon. Blessing is not only yung material things. Tandaan po natin, shalom ang gusto dito ni David. And number 2, experience the best God's love with an obedient heart before. Therefore, obey from the heart cheerfully. Kailangan po na ikaw ay masaya na sumusunod. Amen. Hindi yung sumusunod ka, sige napin, susunod na ako. Kahit na yung parang hindi ka nag-isip, ay hindi po pwede sa Diyos yun. Ang gusto ng ating Panginoon, yung pagsunod mo, kinakailangan na ikaw ay masaya. Yung mayroon kang kagalakan, yung kailangan na energetic ka, basta't yung kabuuan po ng iyong pagsunod ay kakitaan ka na ang Diyos ay inihintay niya yung heart mo na cheerfully, na may pagsunod. Obey from the heart cheerfully. To obey God from the heart cheerfully means obeying God with happy. Sabihin mo sa katabi mo, happy ka ba? Ay, baka yung tingnan ninyo, may sumagot, sad ako. Buti pa yung mga emoji, mapili mo yung happy. Kailangan po dito, sabi nga ng ating aralin, sabi, willing heart, you are not grudging or reluctant. You're all in joyful about doing what God says. Amen. Kung ano ang yung dinikta ng Diyos sa puso mo, kinakailangan ito ay magawa mo na kung saan na mayroong kagalakan, yung masaya ka. Kailangan yung joyful heart na kung saan na habang ikaw ay gumagawa, ikaw ay masaya. Tingnan niyo ho ang isang nagtatrabahong hindi masaya. Napakahirap at napakabigat. Pagod ka kaagad. Pero yung gumagawa na mayroong kasiglaan na abang siya'y gumagawa at may pagsunod sa Diyos, hindi napapagod dyan, kapatid.
sapagkat ang isang sumusunod na buong puso sa Diyos na may kagalakan, para kang isang kabataan na kung saan yung edad mo, halimbawa sa edad kong ito ay mahigit na akong 60, baka malaman nyo pa yung eksakto. Pero kapag ako ay sumusunod sa Diyos, para lang akong 27. Ayan. Lakas! Sa lakas! Sa lakas po ang sinasabi ko, amen! Pero pwede na rin. Ang ibig kong sabihin doon, kahit na ano ang inihindang ng iyong katawan, kapag ikaw ay sumusunod, hindi mo nararamdaman. Amen! Para pong hindi ninyo nakikita yung ating senior pastor dito. Lahat ng pamamaraan ng paglilingkod, ginagawa niya. Pero nakikita natin ang kanyang katawan. Pero anong nakikita niyo sa kanya? Siya ba'y nag-complain? Lagi siyang masaya at laging may kagalakan sa puso at lagi siyang energetic. Kahit yung katawan niya kung minsan ang pumipigil na ito'y maging kasangkanan na siya ay hindi mag-preach, pero ni minsan hindi siya nagpaliban. Amen. Kailangan po itong makuha natin. Mayroon tayong buhay na patuto na nakikita sa pulpitong ito. Amen. At hindi lamang po yun. Sa likod ng nakikita nating taong yun, mayroong totoong Diyos. Mayroong totoong Diyos na tumutugon at walang iba kundi si Kristo. Amen. Kaya buhay ang ating Diyos, kapatid. Huwag na wag ho tayong panghinaan ng loob. Huwag na wag ho tayong magkaroon ng isang puso na, anong tawag nila doon? Yung toothpick, kara. O kaya ikaw ay masyadong lax sa iyong ginagawa. Higit lalo kung ikaw ay pupunta sa isang dapat mong gawin sa iyong ministry. Kailangan excited ka kahit anong mangyari. Umulan man at bumagyo, kailangan pa rin ikaw ay excited na pumunta sa inag-uutos ng Diyos kung saan Kanya inilagay. Amen. Gawin po natin ito sapagkat ito ay kailangan at ito ang pwede nating i-exercise sa ating mga sarili. Sabi ko nga sa kanila, kapag ayaw kayong manalangin ng Diablo, kung minsan ay tinatamad ka manalangin, doon ka manalangin. At kung kailan ayaw mong magbasa, yung parang may marami kang doon ka magbasa. Mayroon hong gagawin ang Diyos at mayroong revelation na ipapaalam sa iyo kapag ginawa mo yung panahon na kung ayaw ng iyong katawan, pero pinilit mo at pagkatapos umingi ka ng gabay sa Diyos. Kasi kung minsan kung hindi sila makatulog, wala naman silang ginagawa. Pero kapag sila'y nagbabasa ng salita ng Diyos, dalawang pagbasa pa lang, inaantok na. Alam nyo, kasi ang ginagawa ng kaoy, pinapaypayan ka eh. Matulog ka na, huwag ka na magbasa. Ayan. Kaya kapag hindi ka makatulog, kapatid, magbasa ka ng Bible. Tiyak, makakatulog ka. Totoo, kay pagkatapos mong nakabasa at pagkatapos nagrema sa inyong katawan o sa kabuuan ng iyong pagkatao, ikaw ay makakatulog. Di nyo pa nasubukan yun. Subukan ninyo na kayong hindi nakakatulog at makakatulog kayo. Huwag na kayong uminom ng sleeping pills para kayo ay makatulog, kundi yon ay gawin ninyo. Sigurado kapag nagrema ang salita ng Diyos, ikaw ay may kapayapaan sa puso at ikaw ay bibigyan ng mahimbing na pagtulog ng Diyos sapagkat sinunod mo ang ninanais niya sa iyo. Sabi nga niya, obey from the heart cheerfully, na ikaw ay masaya. Luke chapter 1 verse 38, and Mary said, behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word, and the angel depart from her. Tingnan niyo si Mary. Bakit? Anong sinabi ni Mary dito? Let it be to me according to your word. Anong sabi ng ating binasa sa Luke na kung saan makikita mo doon nung si Mary ay dinalaw siya ng anghel. Mary, sabi niya, ikaw ay magdadalang tao at ikaw ay magbubuntis sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang dadalhin mong sanggol, pangalanan mong Emmanuel. Pero si Mary ba ay nagreklamo? Nagtanong lang. Ang tanong lang ni Mary, paano po mangyayari ito? Ako'y isang birhen. Lililiman ka ng banal na Espiritu at ang ipagbubuntis mo
pangangalanan mong Emmanuel. Yan. So dito, anong sinabi ni Mary? Hindi na siya nagtanong at siya'y masaya. Bagamat siya ay mayroon ng katipan dito, ikakasal na siya kay Jose. Pero siya'y masaya pa rin. Hindi man siya nagreklamo na sasabihin niya sa anghel, ay paano po ito? Baka kapag nalaman nilang ako'y buntis at hindi pa kami kinasal ni Jose, ako'y papatayin sa pamamagitan ng pagbabato. Hindi man niya sinabi yon. Sapagkat noon, ganito ang pag-atol ng mga tao. Kapag ikaw ay nabuntis ng walang asawa, tiyak mamamatay ka sa pagbabato at pag-atol ng mga tao. Pero si Mary, hindi siya kailanman natakot. Kundi, anong ginawa niya? Let it be. Sabi niya, let it be to me according to your word. So masaya si Mary. Pagkarinig noon, tumakbo na siya kay Elizabeth na masayang masaya. Amen. Tayo kaya, kumisan, kasi aintindihan na niya, pinaya kong masaya sabi. At pagawa na talaga ng Lord baka maling gagawang. Alam niyo kapatid, kung ito ay eksakto at nakakasiguro ka na ito ay pinanalangin mo at pinagagawa ng Diyos, gawin mo. Diba, sasabihin ng Diyos sa iyo, o sige, makisama ka sa mga mission at hindi ka lang makikisama, kundi may kakayahan ka naman, pag nakita mo yung mga nasa ospital na may pangangailangan, bigyan mo rin. Ay Lord, makihabi na ako, makisama na lang po ako at okay na yung makikisama na magdadala naman kami ng fruit. Hindi ho. Kung inuutos ni Lord sa iyo, na kapag nakita mo yung nasa bed at nangangailan, kumisan, pabili lang ng gamot ay wala. Libre naman ang ibang gamot kaya lang may gamot na kumisan na binabayaran. Kailangan kapatid, nakahanda ka na sumunod. Sapagkat kung ikaw ay sumunod na masaya at buo ang iyong pananampalataya, tiyak pagkatapos ng pagmimisyon mo, mayroong nakahandang at nakalaang na blessing sa iyo. Amen. Kuminsan kasi hindi natin nauunawaan ng Diyos, subalit kahit na hindi na natin naiintindihan, sumunod pa rin tayo. Amen po ba? Amen. Dito, makita po natin, Mary's yes in the ultimate example of willing her to obey God's word. So, didn't question or hesitate. Hindi man po ng question at sinunod niya kaagad. Kaya, anong sabi ng Bible? Bukod kang pinagpala sa mga babaeng lahat. Amen. Pero, mas pinagpala ang mga taong nakarinig ng salita ng Diyos at pagkatapos ito ay sumunod. Igit pa rin tayong pinagpala kay Maria kung sakaling tayo ay nakaunawa ng salita ng Diyos at sumunod. Amen. Parang hindi kayo masaya, parang hindi kayo cheerfully. Yung amen ninyo na pipilitan. Amen po ba? Amen. Yan. Hallelujah. Dito po, makikita po natin sa human perspective na ginawa ni Mary, siguradong hindi ka susunod. Subalit, dahil alam niya, sapagkat si Mary, siya ay nagbabasa ng salita ng Diyos, alam niya kung ano ang ula ng Biblia, at yon ay natapat sa kanya na siya ang magdadala ng isang sanggol na tagapagligtas ng mundong ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus sa kanyang pagkakatawang tao. At kaya niya sinabi sa kanyang anghel na kanyang kaharap, let it be to me according to your word, and the angels departed from her. Kaya kapatid, alam kung hindi mo man na naiintindihan, basta't sumunod ka. Kapag ito ay para sa Diyos, gawin mo. Tiyak, ikaw ay may blessing at pinagpala ka rin. Amen? So, one important thing that we can experience the best God's loves is in giving. Ayan. Giving. Amen? May ano naman po, Lord. In giving, dito, basahin ko muna sa giving. 2 Corinthians chapter 9, verse 6-8. Remember this, a farmer who plants, sabi niya, who plants only a few seeds will get a small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. So, dito po makikita natin, but the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide in your heart
how much to give, and don't give reluctantly. In response to pressure God's loves a person who gives cheerfully. Yan. So dito po makikita natin, sabi nga, no, yung nagbibigay ng masaya, sabi na in verse 8, sabi nga dito, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Amen? Ngayon, dito tayo sa giving. Alam niyo po yung mga Korinto, kaya sinabi ito ni Pablo, kasi nga, sila ay nag-excel sa lahat ng, sa pananalita, sa kanilang mga buhay, sila ay mayayaman, subalit sila ay kuripot. Kuripot sila. Kaya yung Ephesians na sila ay hindi man mayaman, pero sila ang tinuguriang mission partner ni Paul. Sapagkat sila, pinipilit nila ang kanilang sarili na kahit kakainin na lang ibibigay pa kay Paul at ipadadala kay Epaphroditus. Pero dito, tinuturuan tayo ng Panginoon kung papaano sa pamamagitan ng sulat ni Paul na kung tayo ay magkakaloob o magbibigay ng marami, aani ka ng marami. Therefore, kaya ito ay inalintulad sa isang magsasaka. Kung isang luwang lang ang iyong binigyan ng palay, aani lang yan. Sigurado ako kung minsan pinakamataas na yung 25 kaban, yung isang luwang. Pero kung ikaw ay binigyan ng isang hektarya, aani ka dyan. Sigurado, kapag yan ay maganda, maigit na 100. Amen? So, inambing ito ni Pablo, sapagkat alam niya, kapag tayo po ay nagkakaloob, ang pagkakaloob natin ay yung pasya ng ating puso. Hoy, yun naman pala, pastor eh. Kung ang pasya ng aking puso, yun ang susundin ko. Kung minsan hindi man totoo yung ginagawa mo eh. Halimbawa, mayroon kang 10,000 tapos dala-dala mo, kung minsan nakaiwalay na 500. Ay, ito pasya ng puso ko itong 500. Ito ang bibigay kasi sinabi. Kung minsan ganun ho tayo. Totoo kaya ito yung pasya ng puso mo? Eh bakit ka pinagdala ng 10,000 ng Panginoon? Para sa ano yan? Ibig sabihin. Kaya, pag-isipan mo kapatid, alam niyo po kapag ikaw ay nagdadala ng offering sa Panginoon, sa bahay pa lang, ipanalangin ninyo. Ito po ang pwede kong sabihin sa inyo na tuwiran. Kahit i-check ninyo. Ang mga anak ko ay nagtatrabaho sa Dubai. Pero mula nung ako'y naging pastor, kung minsan sila ay uma-attend sa church doon, meron church doon. At nagbibigay sila doon. Ni minsan na hindi ko tinanggap yung maging katwiran nila na doon sila mag-tithe sapagkat sila doon kumakain. Ang sabi ko sa kanila, maging matapat tayo sa Diyos at maging masaya ang ating puso. Kung naghahanap buhay kayo dyan, nagtatites ako sa church, mag-tites din kayo sa church sapagkat pamilya tayo ng Calvary Temple. At mula nung ginawa ng aking nung una mahirap, halos parang mag-away pa nga kami eh. Pero nung ginawa nila ho yun, sa ngayon, almost 3 years na nilang ginagawa. Alam niyo po, bumuos ang pagpapala sa kanila. Ang isa kong anak, nakakagulat. Dati, ang sahod niya ang arkitek ko, dati sahod niya, 40K lang. Masaya na siya. Masaya na siya nasa doon. And then, naging 80, masaya na siya. Pero lately, nung siya ay nagtatrabaho na hindi nagre-reklamo, walang reklamo ito, masaya siyang nagtatrabaho. At isa rin siya sa mga napili na isang interior designer sa UAE. At pagkatapos doon, nakita ng kanyang boss. Alam niyo po ang sabi ng boss niya sa kanya, naliliitan ako sa sahod mo, sabi niya. Alam ko, nagtyaga ka. Alam niyo po, sa totoo, hindi lang triple ang binigay ng boss niya sa kanya. Kasi nagtatayos niya noon eh. At nakita ko ng aking mga anak, maging si Rebecca, yung nagtatrabaho sa World Bank na anak ko. Ganon din ho siya.
Nung hindi siya nagtatites, niloloko siya ng mga empleyado, hindi binibigay yung pera niya pag nakadalawang taon. Pero mula nung sabihan ko siya, mag-tites ka kasi. Nung nag-tites na siya, ayun, nakapasok siya sa World Bank at matapat niyang ibinibigay ang kanyang tithes. Kapatid, hamon ko sa inyo ito, subukan niyo ang Panginoon. Anong sabi niya sa Malakay 3:36? 3:10, anong sabi? Subukan niyo ako, dalhin ninyo ang ikasampung bahagi sa aking bahay-sambahan. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng bintana ng langit. Napakalaki ng langit. Paano kung bubutasin ng Panginoon ang langit? Kung gagawa siya ng bintana upang iulog ang pagpapala. Kapatid, subukan mo sapagkat sa lahat ng verse o salita ng Diyos ay wala kang mabasa na nagpasubok ang Diyos. Kundi dito sa pamamagitan ng pagdadala at paghahatid ng ikapu. Kaya mula noon hanggang ngayon, pinagpapala po ang mga anak ko na nasa Abu Dhabi na ngayon sila. At nakita ko kung paano gumalaw at kumilos ang kamay ng Diyos. Kaya ko po pinapatotoo sa inyo ito upang sa ganoon, matuto rin kayo. Baka mayroon pang takot o may nag-aalinlangan na maibigay ang buho sa Panginoon na masaya, yung hindi ka kumikwenta, yung ang pagdadala mo ng iyong offer ay kumisa na iniisip mo o kaya naman yung pagtulong mo sa iba. Kapatid, tandahan po natin ang sabi nga ni Paul, huwag tayong maging bagot sa kagagawa ng mabuti sapagkat bandang huli tayo'y aani ng sagana. Amen. Yun po ang aking pwedeng sabihin sa inyo sa giving. Amen. Kaya dito, sabi nga ng ating binasa, God's love a person who gives cheerfully. At ang lahat po na nag-ahatid ng masayang handog dito sa harapan, ang Diyos, mahal kayo ng Diyos at mararanasan ninyo ang best love of God sa buhay ninyo na hindi kayo magkukulang kailanman sapagkat ang sinabi pa nga dito, and God will generously provide all you need. Ano po ba ang need ninyo? Ang need ko yung malusog na pangangatawan. Yes, ibibigay ni Lord sapagkat ikaw ay generous giver. Hindi ka aayaan ng Diyos na ma-ICU na ikaw ay gagastos pa ng 5 million. Samantalang nakikita niya ang katapatan mo. Poprotektaan ka ng Diyos sa mga sibir na karamdaman at babalutan ka niya ng proteksyon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Amen. Kaya wag po tayong parang napipilitan lang. O yung iba naman na kapag sila'y nagbigay, yung pinaka-luma ang ibibigay. Wag po. Ibigay natin ang the best. Kung nag-o-offer ka ng 100, yung pinakamalutong, plastic na ngayon. At kahit na siguradong ano na yon, malutong na. Wag yung parang potaretang may pipi, ilapan dalayo keni. Di totoo kung minsan na tumutulong pa nga kami noon sa kanila na paplansyan mila rin pera kalanggama, miyala kay man. Para sa ganoon na hindi yupi-yupi. Kung gusto mo na maranasan ang best love of God, kailangan po cheerfully giver ka. Kagaya ng ating binasa dito. Dito, hindi ho isang bagay na kung saan na ang 2 Corinthians 9:6-8 ay ibang usapan, kundi talagang pera ang usapan dito. At ganito ang itinuro ni Pablo sa mga Korinto. Kaya sa atin, sa Calvary Temple, maraming salamat sapagkat wala nang kagaya ng taga-Korinto at tayo ay generous giver. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Kaya tayo pinagpapalang lahat. Kaya tingnan ninyo, kulang na kulang ang ating mga parking na kung saan nabibili pa tayo ng loteng malaki kagaya ng sa Arab upang magkasya lang ang parking natin. Sapagkat lahat ng anak ng taga-Calvary, hindi lang isang sasakyan ng kanilang nasasakan, sapagkat tayong lahat ay pinagpapala ng Diyos. Amen. Kaya nga kapatid, maging masayaw tayong magbigay. Huwag na tayong mag-isip pa. Amen. Let us not become weary in doing good for, sabi nga ni Pablo, sapagkat sa tamang panahon, in a proper time, we will reap
an harvest if we did not give up. Huwag po tayong uminto. Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat good things of the land. Amen. Ang sino man pong obedience and willing, siya ay kakain ng sagana at hindi mawawalan kailanman sa kanyang kabuhayan. Tiyak, hindi siya magkukulang. And lastly, sabi nga rito, obey, experience the best of God's love with an obedient heart, therefore obey the heart thoroughly. Ibig sabihin yung completely, yung kompleto na kung saan na. Obeying from the heart thoroughly means going all in. Buong buo, you about surrendering your will, thoughts, and actions to God. Word, no holding back, no partial obedience. Remember, partial obedience is disobedience. Dito po makikita natin kung papaano si Saul, siya ay nag-obey, subalit ang kanyang pangangatwiran at ako'y sumunod naman, subalit hindi niya sinunod ang kabuuan na utos na misyon ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, sige, lipulin mo lahat, wala kang ititira, wala kang bubuhayin, maging ang kanilang mga hayop, at ang lahat ng kanilang hari-harian ay inyong kunin. Subalit dito makita ho natin sa kwento, sabi nga sa 1 Samuel 15:18-23, and the Lord sent you a mission and told you, go and completely destroy the sinners, the Amalekites, until they are all dead. Why haven't you obeyed the Lord? Why did you rush for the plunder and do what was evil in the Lord's sight? But I did obey the Lord. Sabi nga dito, sumagot pa siya. But I did obey the Lord. Saul insisted. I carried out the mission he gave me. I brought back King Agag, but I destroyed everyone else. Then my troops brought in the best of sheep and goats, cattle, and plunder to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. But Samuel replied, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offering and sacrifice of your obedience to his voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering that fat of rams. Rebellion is as sinful and witchcraft, and stubbornness as bad as worshiping idol. So because you reject the command of the Lord, He has reject you as king. Yun ang nangyari kay Saul. Hindi siya yung nanatiling hari ng Israel. Na ang pangako ng Diyos, ang hari ng Israel, sa kanya ay hindi mawawalan ng mag-ahari habang hindi pa dumarating ang Diyos at sa habang panahon, ang lahi nila ang mag-aari sa Israel. Sayang! Anong nangyari kay Saul? Dito, may sinabi rito si Prophet Nathan. Sabi niya, why did you rush for the plunder? Bakit ka nagmadali sa inyong sasansamin? Ibig sabihin dito, sumunod nga si Saul, subalit ang kanyang kaisipan ay iba. Hindi niya kinuha yung buong pagsunod na inaasahan ng Diyos sa kanya na ang lahat ay walang ititira, kundi ang sabi niya rito, hindi, kaya yung mga army ko ay nagdala ng matatabang baka, pinili namin, pati si Aring Agag ay dinala namin, at mga sheep, at lahat ng mausay ay pinili namin. Iahandog naman namin ito sa Diyos mo eh. So sa salita pa lang ni Saul, iba na eh. Parang hindi niya Diyos. Kaya doon pa lang mayroon ng rebellion. Ibig sabihin, sabi niya, iahandog naman namin ito sa Diyos mo. Hindi niya sinabing, iahandog naman namin ito sa Diyos natin. Hindi ganoon ang kanyang pagkasabi. Kundi ang sabi niya, iahandog naman namin ito sa Diyos mo. Ang sabi niya kay prophet. Kaya dito makita mo ang laman ng puso ni Saul. Anong nangyari? Si David ang umalili kay Saul at hanggang ngayon, ang lahi ni David, sila ang nagahari sa Israel at nawala kay Saul. Amen! Gusto niyo po bang manatili yung blessing ng Diyos sa inyo at hindi malipat sa ibang tao?
kinakailangan na mayroon tayong pagsunod na kumpleto sa pagtalima at pagsunod sa ating Panginoon. Amen! Huwag po tayong maging kagaya ni Saul na partial obedience. Sapagkat ang sino mang sumusunod na hindi buho, sigurado hindi nasisiyaan ng Diyos. At kung babasahin nyo pa, wala na lang tayong oras at ibibigay ko na lang sa inyo yung 2 King, yung 13, chapter 14, 19. Alam nyo po ba kung ano ang nangyari kay Aring Joas? Hindi rin siya nakinig sa propeta. At halos mamamatay na noon na si Elisa, na kung saan ang propetang Elisa, sabi niya, takot na takot nung nilulusob sila, sabi niya, paano mangyayari sa amin, kami nilulusob? Dalhin mo dito yung mga palaso mo at buksan mo ang bintana, tumudla ka ng isa. Nung nakatudla siya ng isa, tumudla ka ngayon, magpakawala ka ng palaso ng 5 hanggang 6. Nagpakawala siya, 1, 2, 3, at uminto na si Joas. Nagalit po ang propeta nung sabi niya, bakit hindi mo sinunod ang gusto ko? Bakit 3 lang at uminto ka na? Ang mangyayari ngayon, 3 beses mo lang matatalo ang mga Amalekites. Ito ang nangyari. At dito po, sabi nga, ang mga Aramanians na kung saan na ito ay lumulusob sa inyo, 3 beses mo lang silang kayang itumba. Na dapat sana, kung nagtudla siya ng 5 o 6, wala nang matitira sa kanila at sila'y magtatagumpay ng 5 beses. Amen. Kung anong sinabi ng Diyos, kumpletuin ninyo. Kung sinasabi ng Diyos na ikaw ay maghandog sa tamang pag-aandog, kapatid, mula sa araw na ito, ihandog mo ang tamang pag-aandog. Huwag ka na magduda. Tiyak ang Diyos pagpapalain ka niya. To experience the best God's love is to obey Him thoroughly from the heart. Partial obedience is still disobedience. Tandaan po natin, ang Diyos ayaw niya yung mayroong partial obedience, kundi yung kabuuan ng obedience ng ating puso. Sa ganoon, may experience mo yung best God's love ng ating dakilang Diyos. Experience the best God's love with an obedience heart. Obey from the heart immediately. Huwag ka nang pawardi-warde, kundi ikaw ay mag-obey kagad. Obey from the heart cheerfully. Yung masaya ang puso mo na may pagsunod at yung pagsunod na kumpleto na hindi ka nag-aatubili o walang alinlangan sa iyong puso. Sapagkat ang ninanais ng Diyos sa iyo na makita yung buong buhay mo ay ipagkatiwala mo sa Kanya. Mismo ang Kanyang buhay ay ibinigay para sa iyo. Sa ganoon, kapag ikaw ay sumunod ng buong buo na walang duda, tandahan po natin ang ating pananampalataya, buhong ibigay natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang sino mang hindi nananampalataya na may pagsunod, hindi mo nasisiya ng Diyos. Kaya kapatid, sana sa umagang ito, gusto mong maranasan yung best God's love with obedient heart, basta tandaan natin, obey right away with a willing heart all the way. Wala kang ititira. Amen? All the way. Yung ibig sabihin po dito ng all the way, anong ibig sabihin? Pati pamato, itaya mo na. Wala ka lang ititira. Sa ganoon, buhong-buho na mayatid mo sa Panginoon ang gagawin mo. Kaya, sana po, sa umagang ito, tayo'y naliwanagan kung papaano natin mararanasan ang best love ng God's na sa bawat isa sa atin, sa ating pamilya, sa ating mga generasyon pa na magiging pamilya pa, mga apo, kaupo-apuan. Huwag lang ho tayong magatubili ng lahat ay ipagkaloob na natin sa ating Diyos ng buong puso. Kaya sa oras na ito, tatanggap po tayo ng banal na punan at muli alalahanin po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayo ngayon ay tumatamasa ng pagpapala at tayo ay mayroong katiyakan sa ating buhay pagka-Kristiyano. Amen. Sige po, tayo po ngayon ay tumayo at tumanggap tayo ng mga elemento.
Katapos nating ipanalangin, sama